ka na. Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po tayo sa tayong lahat para po magpuri sa ating Panginoon. Sa mainit na panahon, ang mainit na pagpapaya ng ating Panginoon. Hallelujah! Ito tayong lahat ay sumayaw sa Panginoon. Awit, puri,
magsunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maaari po tayong bumulang. Gawin natin panalangin. Sumabay po tayo sa awiting ito. Yes, God. Sa tuwing ako ay lumalapit sa'yo, lagi kong nararanasan ang kapangyarihan mo. Ikaw ay nariyan at niyayakap ako. Salamat po, Jesus. At ako'y ibig mo sa tuwing ako. Sa tuwing ako ay lumalapit sa'yo, lagi kong nararanasan ang kapangyarihan mo. Ikaw ay nariyan at niyayakap ako. Salamat po,
sumasayaw sa Panginoon. Ang buhay ko. Purihin mo dalangin ko sa'yo ay pag-asa.
pag-ibig mo, Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi mo bayaan, hindi mo kailangan, kapag ang pangako mo, ikaw bawat isa na nandito, Panginoon, na napupuri sa'yo. Alam mo yung mga puso namin, Panginoon. Alam mo yung nilalaman namin, yung nilalaman ng bawat isa. Ang bawat puso namin, Panginoon. Na matuto kami lumuhod at sumamba sa iyo, Panginoon. Tunay nga po na napakadakila mo sa lahat. Hallelujah. Purihin ka. Dahil hindi namin magagawa ang lahat ng ito kung hindi tayo sa iyong kabutihan, Panginoon. Tunay nga pong napakatapat niyo sa amin, Panginoon. Sa mga pag-aasala namin, sa mga kalumihan namin, Panginoon, ay patuloy mong nilinis ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga po na pantay-pantay kami sa inyong harapan, Panginoon. Pagdating sa pagsunod, Panginoon. Lord, walang nahuli, walang nauuna, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang kumilos sa amin. Ikaw, Lord, ang maging daluyan namin, Panginoon, ng aming mga buhay. Salamat, Ama, sa pribilehiyong ito, Panginoon, na makapagsimula at makasamba kami sa iyo. Patuloy kami magpapahinga sa piling mo. Sa iyo po ang mataas na papuri, sa matamis mong pangalan, Jesus, ang lahat ay magsabi. Amen. Pagod ka, Panginoon. Hallelujah. Manatili po tayo patayo bilang pagdalang sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng ating Panginoon mula po sa Aklat ng Juan, Kabanata 1, Talatang 4. Sabi po dito, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkapan. Tulitin po ang pagbabasa ng buhay at dalang salita ng ating Panginoon. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Na-bless po ba ang lahat sa awitan? Amen. Sige nga po, pakibati niyo nga po yung bawat isa ng Happy Lord's Day, everyone. Happy Father's Day po sa mga tatay ngayon. Happy Father's Day po. Ayan. Na-bless. Na-bless. Ayan, ang topic po natin ngayong umaga na to. Sabi dito, ang buhay at ilaw ni Kristo. Ang lesson po natin na to ay kinuha po sa
John 1:4. Babasahin ko po muli. Sabi dito, sa Kanya ay may buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kapatid sa Panginoon, isang pribileyo po na muling makapagtipon-tipon upang mapag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. Ngayong araw, ating pong panginilayan ang isang napakahalagang katotohanan na siyang pundasyon ng ating pananampalataya at ng ating buhay bilang mga kumilala sa ating Panginoon. Ang buhay na nagmumula kay Kristo sa ating paglalakbay sa mundong ito, marami tayong hinahanap. Kahulugan, layunin, kapayapaan, at kagalakan. Ngunit saan nga ba natin matatagpuan ang tunay at ganap na buhay? Sige nga, isipin natin, saan nga ba? Sa meron ako ngayon na tinatamasa, ito ba talaga ang tunay na kapayapaan o ilaw na nagbibigay sa akin ng kapayapaan na kung ano ang meron ako? At sa ating teksto, sa umaga na to, sa ating teksto ngayong umaga na to, matatagpuan sa Ebanghelyo ni Juan na siya nagpapakilala kay Jesus bilang ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Sa unang 5 talata ng Juan, ipinapakita sa atin ang pagka-Diyos ni Jesus, ang kanyang papel sa paglikha at ang kanyang kapangyarihan na koneksyon sa buhay at ilaw. Partikular ang ating mga natututunan ng pagtutuunan ng pansin. Ang 1:14 na nagsasabi, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sino po ba ang ilaw ng tahanan? Nanay. Sino po ang pundasyon ng tahanan? Haligi, tatay. Pero dito, ang sinasabing ilaw at buhay na katotohanan, at ang sabi doon, naroon na. Bago palikhain ang mundo, naroon na. Sino po ang tinutukoy dito? Amen. Ang ating Panginoon. So sabi dito, ang talatang ito ay hindi lamang isang simpleng pahayag. Ito ay isang malalim na katotohanan na nagbibigay linaw sa ating pagkakakilanlan at layunin bilang mga mananampalataya. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang ating karanasan na muling pagsilang ay napakahalaga at kung paano tayo mamuhay sa mundong ito na puno ng kadiliman. Basahin po natin ng sabay-sabay ang John 1:4. Sige nga po, pakibasa po natin ng sabay-sabay. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay ilaw ng sangkatauhan. Amen. Sabi dito, upang lubos natin maunawaan ang John 1:4, kailangan natin tignan ang dalawang pangunahing konsepto na binibigyan din po dito. Una, sabi doon, ano? Tignan niyo nga po, ano po yung buhay? Ano pa isa? Ilaw. Yon. Sabi doon, dalawang konsepto, buhay at ang ilaw. Sabi doon, nasa kanya ang buhay. Ang unang bahagi ng talata ay nagsasabi na nasa kanya ang buhay. Sino ang kanya? Sino po ang kanya dito na tinutukoy? Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Sabi dito, ang buhay, sino ang kanya na tinutukoy dito? Kung babalikan natin ng John 1:3, malinaw na ang tinutukoy ay si Jesus, ang salita. Si Jesus ay hindi lamang isang nilalang. Siya ay kasama ng Diyos ng pasimula. Nakita niyo po yun? Hindi pa nililikha nilalala ang lalim eh. Kasama na ng ating Ama, ang ating Panginoon. Sabi ng Diyos ng pasimula at siya mismo ay Diyos
Sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay. Ito ang nagpapatunay na siya ang pinagmulan ng lahat ng buhay. Ngunit anong uri ng buhay ang itinutukoy dito? May dalawa po daw aspeto ito. Una, sabi, buhay na physical. Si Jesus ang pinagmulan ng lahat ng nilalang. Ang bawat hininga, bawat tibok ng puso, ang bawat halaman at hayop sa mundo ay nagpapatunay sa kanyang kapangyarihan bilang lumikha. Kung wala siya, walang anumang bagay ang mangyayari. Ang ating pisikal na buhay ay isang regalo mula sa Kanya. Nakita niyo po, lalo na po tayo mga kumilala sa Panginoon. Nung kinilala natin siya, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon tayo ng kapayapaan, nagkaroon tayo ng tanglaw sa mundo na ito, kung paano natin haharapin ang magulong mundo na ito. Amen po ba? Tapos sabi dito, pangalawa, sabi doon, buhay na spiritual at walang hanggan, eternal life. Ito ang pangunahing diin ng Ebanghelyo ni Juan. Ang buhay na ito ay higit pa sa pisikal na pagganap. Ito ay isang kalidad ng buhay na matatagpuan lamang kay Kristo. Ito ang buhay na nagbibigay ng tunay na kahulugan, layunin at kapayapaan. Ito ang buhay na ipinangako sa atin ni Juan sa John 3:16. Sino po nakakaalam ng verse na ito? Yung John 3:16. Lagi po natin ito naririnig. At ito rin po ang ginagamit ng material kapag po nag-evangelism. John 3:16. Sige nga po, sino po yung nakakaalam nito? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have. Amen. Sabi ko sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng kumilala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na ibig sabihin na hindi tayo mamamatay. Hindi po yun. Sabi dito, para sa ating mga kumilala sa ating Panginoon, ang concept nito ay napakahalaga. Ang karanasan ng new birth o muling pagsilang sa John 3 hanggang 3-7 ay ang pagtanggap sa buhay na spiritual na ito. Bago pa natin tanggapin si Jesus, tayo ay spiritual na patay. Dahil sa kasalanan na minana pa natin sa ating mga ninuno, at yun ay sila Eva at Adan. Ngunit sa sandaling tayo ay sumampalataya at tanggapin natin siya ay bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay binigyan muli ng bagong buhay. Isang buhay na konektado sa ating Diyos. Isang buhay na walang hanggan. Ito ay hindi lang pagbabago ng reliyon. Ito ay pagbabago ng nakaugalian o ating nakasanayan. Isang paglipat mula sa kadiliman patungo sa kaharian ng liwanag. Ano po yung point dito? Tayong mga pinanganak na muli, ay binigyan niya tayong muli ng panibagong buhay. Isinilang tayong muli na handang talikuran ang mga nakasanayang buhay sa kadiliman. Ano ba yung sinasabing kadiliman dito? Yung mga masasamang gawa natin. Nung kinilala natin ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, hinanda na rin natin ang sarili natin na talikuran ang mga bagay na ating ginagawa nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Nung kinilala natin ang ating Panginoon, hinanda na rin natin ang sarili natin sa pagbabago. Nirenew, binabago ang ating mga sarili. Bago silang na tayo. At handa at dala-dala na natin ang pangalang Christ sa ating mga buhay. Kaya sa tuwing gumagawa tayo ng mga kasalanan, yung ilaw na tinanggap natin sa ating mga buhay,
Siya na yung nagbibigay nito sa atin. Nagbibigay ng liwanag, kaunawaan, pasensya, pagtitimpi, na dati wala tayo noon. Nung hindi tayo tumatanggap sa Panginoon, wala tayong pakundangan o alinlangan na gumawa ng kasalanan sa kadiliman. Hindi tayo natatakot. Wala tayong takot. Nung patay pa tayo sa katotohanan. Nung patay pa ang ating mga spiritual, dahil wala pa tayong Diyos na tinatanggap sa ating mga buhay. Pero nung kinilala natin at tinanggap natin ang ating Diyos bilang Diyos at tagapagligtas, tinalikuran na natin ang masamang gawain. Amen po ba? Ngayon tanglaw natin siya eh. Kapag gumagawa tayo ngayon ng kasalanan, meron nang kumakausap sa atin. May nagbibigay liwanag sa isip natin, sa puso natin. Dati wala tayong pakialam sa kapwa natin, pero ngayon, kawawa naman siya. Tulungan natin siya, ipag-pray natin siya. Ngayon, ganun na tayo. Dati wala tayong pakialam eh, no? Sarili lang natin na iniisip natin. Tapos wala tayong pakialam kung makapagsalita tayo sa kapwa natin, magmura tayo, wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam kahit araw-araw maglasing ako. Kahit araw-araw kung ano yung sinasabi ko. Kasi wala pa akong Diyos noon, patay pa eh, yung kaluluwa ko noon. Pero nung naging ilaw ko ang ating Panginoon, lahat yun na bago. Ipinanganak na muli si Rosel. Sabihin niyo nga po sa kapagin niyo, ipinanganak na muli ako. Diba? Lahat tayo ay binago na ng Diyos. Sabihin niyo nga po, ako ay born again. Ako ay born pala. Hindi. Ako ay born again. Ako ay born. Dala ko ang pangalang Jesus sa aking buhay. Siya ang ilaw. Kung ang nanay sa tahanang ilaw, dapat sa buhay natin, si Kristo ang ilaw nito. Amen po ba? Sabi dito, isipin ng isang halaman na tuyo at namamatay. Walang buhay, ngunit kapag diniligan ito at nailagay sa sikat ng araw, unti-unti itong nagkakaroon ng bagong buhay. Ganun din tayo. Bago si Kristo, tuyo, walang buhay, spiritual, ngunit natanggapin siya, diniligan niya tayo ng kanyang espiritu at binigyan ng bagong buhay, sariwa, at puno ng pag-asa. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise God. So sabi dito sa letter B, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ikalawang bahagi ng talata ay nag-uugnay sa buhay na ito. Ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay makapangyarihang simbolo sa Biblia na kumakatawan sa katotohanan, pag-asa, katotohanan, pag-unawa, paggabay at presensya ng Diyos. Sa context ng 1:14, ang buhay na matatagpuan kay Jesus ay ang ilaw na nagbibigay liwanag sa kadiliman ng sangkatauhan. Dito makikita na natin yung tama at mali. Kasi meron na tayong tanglaw. Dakilang tanglaw at makapangyarihang tanglaw. Sabi sa una, ang ilaw bilang katotohanan at pag-unawa. Sa isang mundo na puno ng kasinungalingan, kalituhan, kamangmangan, si Jesus ang nagbibigay ng liwanag sa katotohanan. Ang kanyang buhay at mga turo ay nagbubunyag sa atin ng tunay na kalikasan ng Diyos. Ang ating kalagayan bilang tao at ang daan patungo sa kaligtasan. Halimbawa, isipin ang isang taong naliligaw sa isang madilim na gubat. Ano kayang nararamdaman nito? Imagine ninyo sa isang gubat, walang ilaw, madilim, masukal, maraming hayop. Siyempre, punong-puno ng takot. Tapos, siguro, iisip nun, ang daming iniisip, magulo-magulo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Puno siya ng takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit kapag sumikat ng ilaw, nakikita niya ang daan
Nagkakaroon siya ng direksyon at pag-asa. Ganoon din si Jesus sa ating buhay. Sa kanyang ilaw, nakikita natin ang katotohanan at ang tamang landas na dapat natin tahakin o lakaran. Malinaw ang direksyon kapag tayo ay nasa ilaw at ang Diyos ang ating gabay. Siya ang tanglaw. Sabi nga, kung wala ang tanglaw ng ating mga buhay, lalo na tayong mga Kristiyano, baka until now, wala tayong takot na gumawa ng mga kasalanan. Hindi na natin nakikita yung tama sa mali. Puro yung desisyon na lang natin yung nasusunod. Puro yung mali na lang yung nagagawa natin. Kasi hindi na natin nakikita eh. Pero salamat sa Panginoon. Dahil napakaswerte mo kapatid na isa ka sa kubilala sa ating Panginoon at tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas na ngayon ay tanglaw mo sa inyong mga buhay. Amen po ba? Amen. So sabi dito, ang ilaw bilang gabay at direksyon. Ang buhay na espiritual na matatagpuan kay Jesus ay nagbibigay ng moral na espiritual na gabay. Sa kanyang ilaw, alam natin kung paano mamuhay na may katwiran. Kung paano gumawa ng mga desisyon na nakalulugod sa Diyos. Kasi may gabay tayo. At ang Diyos ay hindi tayo ililigaw niyan. Lagi gusto niya nasa tama tayo. Kahit na mahirap, ginagawa natin. Kasi alam natin na yun ang gusto ng Panginoon na gawin ko. At alam ko ang magiging resulta nito ay napakainam. Kahit na mahirap. So sabi dito, at kung paano haharapin ang mga tukso at pagsubok, ang salita ng Diyos na si Jesus mismo ay lampara sa ating mga paa at ilaw sa ating landas. Sabi po sa awit 119 hanggang 105. Nakita niyo po yun? Lampara ang ating Panginoong Jesus sa ating paglakad. Sa ating pananalita, sa ating paglalakad, sa lahat ng daraanan natin, ang Diyos ang tanglaw natin. Nakita niyo po sa buhay lang namin ng mga leaders, sabi ko nga, ang bigat, nakakapagod, ang daming mga pagsubok. Pero alam niyo, kung wala yung Panginoon sa buhay namin, yung hindi siya nangungusap sa amin, nagbibigay ng liwanag sa amin, baka lupay-pay na po kami. Baka bagsak na po kami. Pero salamat sa Panginoon, yung ibinibigay niyang tanglaw sa amin, hindi po kapiraso lang. Maliwanag. Lalo na po ako noon, sabi ko, ang JRM, kaya kong iwanan. Pero ang Diyos ko palang pinaglilingkuran na hindi ko kayang iwanan. Ang Diyos palang mahal ko, hindi itong church na to, kundi ang Panginoon, kaya ako nandito. Kaya sabi ko, Lord, salamat kasi binibigyan mo akong liwanag sa isip ko. Kung sinunod ko yung kadiliman na nasa utak ko at sa puso ko na nasasaktan, baka ngayon wala na ako sa harapan niyo. Baka ngayon di na ako nag-worship, di na ako nakakapagturo, di na ako leaders. Kasi ang dilim no ng mundo ko. Pero nung binigyan niya ako ng liwanag, pinakita niya sa akin, na JRM sa JRM. Pero ako, ang Diyos sa pinaglilingkuran mo. Amen po ba? Dapat ganun po ang mindset natin. Kung nakakaramdam tayo ng pagod, pagkalito, pag-aalinlangan, kalungkutan, maraming pagsubok, at gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang huminto, lagi natin iisipin, saliksikin natin ang mga kaibuturan ng ating mga puso. Sino ba talagang pinaglilingkuran ko? Ang JRM ba? Ikaw ba ang Panginoon? Ako yung nagbibigay sa akin sagot ng Panginoon. Ako ang pinaglilingkuran mo. Ako ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng lahat, kapayapaan, kasaganaan, pumapawi ng lungkot mo. Minsan kasi, tao lang talaga. Tao lang kami na nakakaranas ng kapaguran, pagtatanong. Pero salamat sa Panginoon, yung liwanag na binibigyan niya sa aming mga leaders, kaya kami hanggang ngayon nagpapatuloy. Salamat. Salamat. Kaya napakainam talaga na araw-araw nakakapagbasa ka ng salita ng Panginoon. Nakakapag-aral ka, nakakapag-worship ka sa Kanya. Kasi
doon siya nangungusap sa amin, sa aming mga leader. Sa inyo rin po, pwede rin pong mangyari yun kung gugustuhin ninyo. Magbasa kayo ng Bible, manalangin kayo sa Kanya. Kung nahihirapan ka, napapagod ka, may pag-aalinlangan ka, may question ka, sa Panginoon natin ilapit yan. At hindi pundido ang ilaw ng Panginoon, kundi lagi nagliliwanag at hinihintay lang yan po tayo na lumapit po sa Kanya. Amen po? Amen. So sabi dito, ang ilaw bilang pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, nakikilala ng Diyos Ama, siya ang perpektong pagpapahayag ng Diyos sa sangkatauhan. Ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay nagpapakita sa atin ng walang hanggang pag-ibig, katarungan at kabanalan ng Diyos. Ito po yung hinandog niya ang kanyang buntong na anak bilang ama. Dahil gusto niya tayong mga anak na kumilala sa kanya na nagkasala ay muling makabalik sa kanya. Kahit na napakahirap sa isang ama na ialay ang isang anak, ginawa niya po iyon para po tayo'y muling makakita ng liwanag at maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Napakahirap. Ako, sabi ko nga, iaalay ko ang anak ko para sa iba, parang napakahirap kong gawin. Pero ang ating Diyos Ama na nasa langit, hindi siya nagdalawang isip para maisakatuparan ang liwanag sa mundo na ito. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Diyos Ama na nasa langit. Praise God! Kung i-imagine natin, napakahirap ang ginawa niyang sakripisyo na to. Pero sabi nga, kailangan mangyari at kailangan matupad ang nakasaad. Kaya inalay niya at dapat mangyari ang lahat ng sinasabi sa Biblia. Kamatayan at muling pagkabuhay. At magkaroon tayo ng pag-ibig, katarungan, at kabanalan na nagmumula sa Diyos. Kung hindi mangyayari yun, wala tayo ngayon dito. Wala tayo sa sanlibutan na ito na nagiging asin ngayon. At ilaw, hindi lang dito sa pamilya natin. Kailangan maging ilaw din tayo sa community natin bilang mga Kristiyano at kumilala sa ating Panginoon. Kailangan maging tanglaw nila tayo. Hindi lang tayo ang pagmumulan ng paglayo nila sa ating Panginoon. Hindi tayo magiging source na sisisihin nila ang JRM dahil sa mga nananambahan dito. Dapat maging mabuting tanglaw tayo sa kanila bilang kumilala sa ating Panginoon. Gamitin natin ang ibinigay ng ating Panginoon sa iba. Kung nakikita natin silang walang ilaw ang buhay, tanglawan mo kapatid, ilapit natin sila sa Panginoon. Hindi pa po huli ang lahat. Bagamat nakikita na natin na nasa last na po tayo, pero hindi pa huli ang lahat para maibahagi natin ang kaligtasan sa ating mga kapatid na nasa sanlibutan. Maging ilaw at asin tayo. Huwag tayong maging katitisuran. Kasi ang bawat isa sa atin, naniniwala ako na bungalan din po tayo ng panalangin. Ako, bunga ako ng panalangin. Kaya ako nagdirito. Pamilya ko, bunga ng panalangin. Kayo, bunga din po kayo ng panalangin at pagtiyagang mga leader para mapunta rito. Para makakilala sa Panginoon. So dapat ganun din tayo. Huwag nating hayaan na mga pamilya natin, asawa natin, mga anak natin, kamag-anak natin, hanggang ngayon nasa madilim. Nasa uli na po tayo. Baka isang araw po, bigla na lang dumating ang Panginoon, kaiwan ang mga iba nating kapatid. Nakakalungkot. Yakapin natin ang ilaw. Yakapin natin. Laging sinasabi po ito, hindi lang ako, laging sinasabi ito, na ihayag natin ang salita ng Panginoon. Laging sinasabi ito ng mga pastor, ng mga nagtuturo, kasi iyon na, ito na. Maging ilaw tayo. Baka pagdating sa bahay, tayo pa ang nagiging pundidong ilaw. Na nagiging dulot, kaya hindi natin sila madala sa Panginoon.
Paano natin sila maaakay? Sabi ko nga nung nakaraan, nag-Bible study ako. Para madala natin ang pamilya natin, kailangan may mabago muna sa atin. Baka kaya hindi sila nagiging Kristiyano at kumikilala sa Panginoon, baka may nakikita sa atin. Kasi bago tayo makapagdala talaga, sarili muna natin ang baguhin natin. Napakahirap, mahirap totoo. Pero sabi nga, walang imposible sa Panginoon kung idudulog mo to. Paano pa po kami mga nagpapatotoo? Ano bang buhay meron kami? Hindi naman di kami perfecto bago kami nakakilala sa Panginoon. Pero naging ilaw at tinanggap namin ng Panginoon sa buhay namin, lahat po yun na bago. Binigyan niya kami ng liwanag, kapayapaan. Diba? Walang imposible sa ating Panginoon. So sabi dito sa application po, sa ating mga kumilala, bilang mga born again, paano natin isasabuhay ang katotohanan ito mula sa John 1 po? Una, sabi doon, yakapin ang karanasan ng muling pagsilang. Ano ibig sabihin ng yakapin? Sabi dito, kung hindi mo pa nararanasan ng muling pagsilang, ang talatang ito ay isang kaanyaya at pagtanggap kay Jesus ay pagtanggap sa kanyang buhay at ilaw. Ito ang simula ng buhay. Isang buhay na may kapayapaan sa Diyos, kapatawaran ng kasalanan, at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ito ang pinakamahalagang desisyon na magagawa mo sa iyong buhay. Ngayon po mga kapatid, tanungin natin yung mga sarili natin. Naranasan mo na ba ang muling pagsilang? Amen. Tinanggap mo na ba ang buhay na inaalok ni Jesus? Amen. Sa letter B, mamuhay sa ilaw. Kung ikaw ay kumilala sa Diyos, tinawag kang mamuhay sa ilaw. Ibig sabihin nito ay mamuhay ayon sa kanyang salita. Sumunod sa kanyang kalooban at iwasan ang mga gawa ng kadiliman. Ang masakit kasi, kumilala tayo sa Panginoon, dito lang tayo born again sa loob ng church. Pagdating sa labas, wala na ang Panginoon sa atin. Wala na yung ilaw. Yun po yung nakakalungkot. Pangit naman. Maraming Kristiyano na hanggang ngayon sumasamba na tumanggap sa Panginoon pero nasa madilim pa rin gawain. Marami po kaming kilalang ganun. Meron pa nga po mga nasa worship team. Hindi po dito sa atin yun, nasa ibang church. Ang lulutong magmura. Nasa worship team yun ha. Buti na lang dito sa amin, wala. Hindi ko lang alam. Pag di namin naririnig. Pero ako sure po ako doon. Wala. Hindi nagmumura. Ewan ko lang kay Sergio. Joke lang po. Ako naniniwala ako na yung mga bata na ito napakabubuti. Kahapon, kung alam niyo lang, tanongin yung mga dancer rin kung gano'n masasakit ang katawan. Hanggang umaga, hanggang gabi po kami, nasa giginto po kami. Kaya yung pinaawit kanina nung nakaraang linggo. Dahil maghapon umaga pa lang, wala na po kami dito. Nasa giginto kami. Napaka-pleasure na kasama po ang DRT sa anniversary ng giginto. Mag-performance po ang worship team. Salamat sa privilege, di ba? Salamat sa pagtitiwala ng ating mother leader. Di ba? Kahit na, alam niyo, nakakapagod, nakaka-pressure kasi mga professional yung kasama, okay lang. Sabi ko nga, ilaw natin ng Diyos, kasama natin ng Diyos. Si Rona, may trangkaso po yan, si Rona. May trangkaso po yan, tsaka si Sergio. Pero kasama namin kahapon yan. Kaya, sobrang sakit talaga ng aming mga lalamunan. So, sabi doon, mamuhay sa ilaw. Sabi doon, sumunod sa kanyang kalooban at iwasan ang mga gawa ng kadiliman. Ang pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Sabi kang pananalangin at pagsunod sa mga utos ng Diyos ay mga paraan upang makanatili tayo sa
Kapag namumuhay tayo sa ilaw, ang ating mga desisyon ay nagiging malinaw at ang ating mga landas ay nagiging tuwid. Nakita niyo po? Napaka-inam. Lagi po namin tinuturo yan yung pananalangin, pagdi-devotion, pag-awit sa Panginoon, pag-attend sa mga prayer meeting, sa midweek service. Isa po yung part ng paglilingkod sa Panginoon. Para yung ilaw na nasa atin, hindi siya namamatay. Sa halip, unti-unti siyang lumalakas. Hindi siya 4 volts. Kundi yung pinakamataas na volts, nagliliwanag. Nakakahawa yung liwanag. Sabi nga, pag po daw ikaw nagliliwanag ka, maraming susunod sa'yo. Kahit nga yung mga hayop, lalo na yung mga lumilipad, maraming susunod sa'yo. Kung ikaw mismo ay nagliliwanag, pati yung pamilya mo, madadamay yan. Kapag nakikita sa'yo ang liwanag na galing sa ating Panginoon. Napakahirap, di ba? Pero sabi nga, walang imposible sa Panginoon kung ihilingin natin ang tunay na pagbabago. So sabi dito, maging ilaw po sa iba. Maging tanglaw po tayo ng iba. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinawag upang maging ilaw ng sanlibutan. Sabi sa Mateo 5:14, ang buhay at ilaw na ating tinatangga mula kay Jesus ay hindi para lamang sa atin. Ito ay dapat natin ibahagi sa iba. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo, pagpapakita ng mabuting halimbawa sa ating pamumuhay. Nakita nyo? Paano natin maibabahagi kung tayo po ay nasa bahay lang? Paano natin maibabahagi ang katotohanan kung tayo takot maghayag? Paano natin maibabahagi kung meron tayong pag-aalinlangan? Kami strict po kami dito pagdating po sa evangelism. Ang lahat na nasa music team, hindi po pwedeng hindi marunong mag-pray. Hindi po pwedeng hindi nagdi-devotion. Hindi po pwedeng hindi marunong mag-evangelize. Kailangan lahat marunong. Hindi po pwedeng hindi ka magturo ng midweek service at prayer meeting. Kasi doon kami hinubog ng mga unang naging leader ng church. Tinuruan kami kung paano mag-evangelize. Tinuruan kami kung paano kami mag-pray sa may sakit. Tinuruan kami kung paano mag-pray sa mga nangangailangan ng tulong, pinansyal, karamdaman. Pero kung ikaw mismo ay takot na ibahagi ang salita ng ating Panginoon, napaka-useless. Na umating tayo linggo-linggo dito, pero ayaw natin ipagamit ang buhay natin sa Panginoon. Na kinikimkim natin, inaamag dito sa puso mo, na ayaw mong ilabas. Sayang naman. Lahat tayo, nasa Biblia, tinawag tayo ng Panginoon upang maging asin ng sanlibutan na ito. Amen po ba? Asin at ilaw. Yes! Asin at ilaw lang tayo. Kaya huwag natin sasabihin na hindi ko na kaya, nahihirapan na ako, hindi ako marunong mag-pray. Hindi totoo. Hindi naman pagandahan ng prayer Hindi naman pahabaan ng prayer. Ang mahalaga, ang panalangin na nagmumula sa puso, ang tinitignan ng ating Panginoon. Pusong may pagsunod, pusong may pag-unawa, at pusong naniniwala na mangyayari ang lahat ng aking ibibigkas. So sabi dito, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo, pagpapakita ng mabuting halimbawa sa ating pamumuhay, pagmamahal sa ating kapwa at paglilingkod sa ating komunidad. Nakita niyo po, yung kasama yung komunidad natin. Hindi lang po family lang to. Kung sino lang yung kumilala, yun lang maliligtas. Kasama ang komunidad. Ang barangay natin. Kaya po kami sa totoo lang po, kahit na nung mga nakakaraan, yung mga prayer meeting namin, talagang gusto namin puntahan. Talaga lang yung daan sa kanila mahirap madulas. Kaya sabi namin, sana umaraw na para mapuntahan namin. Nung nakarang Friday, mga kapatid, Friday kami, ang dami namin. Salamat. Kaya sabi ko nga sa kanila, invite lang kayo ng invite. Tapos
Camacho. Camacho, anong apelido pa iba? Di ba? Ang dami namin nakakatuwa. Mag-invite lang tayo ng mag-invite. Sabi ko nga, kung natatakot kayo mag-pray, sige, mag-invite lang kayo, kami na ang bahala. Basta dalhin nyo lang sa isang lugar, o kay na Grace, o ano, kami nang bahala magpe-pray sa kanila. Ang mahalaga, pinagagamit natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen po? So sabi doon, tayo ang mga lampara na nagpapakita ng ilaw ni Kristo sa isang madilim na mundo. So sabi sa letter B, pagtagumpayan ang kadiliman. Ang buhay at ilaw ni Jesus ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kadiliman o problema sa mundo. Sa Kanya, mayroon tayong kapangyarihan na pagtagumpayan ang tukso, ang takot, ang kawalan ng pag-asa, at ang mga pagsubok sa buhay. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Amen. Ang ilaw ng mundo ay kasama natin. Ito po ang ating Panginoon. Manatili tayong matatag sa pananampalataya sapagkat ang ilaw ay hindi kailanman magagapi ng kadiliman. Sabi po dun sa John 1:5. Basahin ko lang po. Nagliliwanag ang ilaw sa dilim at hindi ito natatalo ng dilim. Sabi po sa Biblia. Amen. Ang takot, lahat ng pag-aalinlangan, naaalis yan. Basta lumalapit po tayo sa ating Panginoon. Ako nga, sabi ko, ito po totoo po talaga. Takot po talaga ako mag-isa. Lagi ko po sinasabi sa inyo, takot ako mag-isa, ayaw nang mag-isa. Pero kung alam niyo namatay yung tatay, lalo nang namatay na naman yung tatay ko. Nagkaroon na naman ako ng panibagong takot. Ayaw ko mag-isa sa bahay, ganyan. Pero alam niyo, sabi ko sa Panginoon, Lord, alisin niyo yung takot sa puso ko. In Jesus' name. Salamat. Alam niyo nung mga naiiwan na ako hindi mag-isa ngayon sa bahay. Dati, kasama ko talaga yung si Kiwi. Hindi ako natutulog na mag-isa. Natatakot talaga ako. Pero sabi ko, in Jesus' name, nagdadasal ako. Ikaw po, Lord, na sumama sa akin. Alisin niyo yung takot na nararamdaman ko. Yung mga pag-aalinlangan, yung mga pumapasok sa isip ko na kung ano-ano, alisin niyo po yun, Lord. At nga, hindi nagtatagumpay ang dilim sa liwanag. So, sabi dito, sa conclusion po, sabi doon, ang John 1:4 ay isang makapangyarihang paalaala sa atin ni Jesus, ang pinagmulan ng tunay na buhay at ang ilaw na nagbibigay liwanag sa ating mga landas. Bilang mga kumilala sa ating Panginoon, tinawag tayong yakapin ang buhay na ito, mamuhay sa kanyang ilaw at ibahagi ang ilaw na ito sa iba. Naway patuloy natin ipamuhay ang katotohanan ito at maging mga instrumento ng kanyang ilaw sa mundo. Sige po, pwede ba natin awitin yung last song na inawit po kanina? Yes. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa pagiging ama mo. Dakilang Ama ng lahat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Ama, sa liwanag na ibinibigay niyo sa bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you, O Lord. We glorify your name, O God. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayong lahat. Sambahin natin ang Diyos na nagbibigay liwanag sa bawat isa sa atin. Patuloy natin siyang pasalamatan at sambahin sa umaga na to. Salamat, Ama. Salamat. Hallelujah. Yes. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tunay nga po, Lord, tapat ang pangako mo sa bawat isa sa amin. Ang nais mo lamang, Lord, magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin, matagal, naghihintay kami ng matagal sa pangako mo, Panginoon. May mga prayer kami na akala namin isang di mo na binibigay. Na akala namin kinalimutan mo na kami. Pero Lord, alam namin na mayroon kang pangako na masikip na ibibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa umaga na to, yung ilaw na nanghihina o namatay na, Panginoon, sa umaga na to, Lord, pag-alapin mo, paghiwanagin mo muli, Panginoon, at bigyan mo po kami ng panibagong pag-asa ng ilaw sa aming landas na nilalakaran namin, sa mga desisyon na ginagawa namin sa buhay namin. Patawad, Ama, kung nagkakaroon kami ng mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, kung bakit humihina ang aming mga tanglaw sa buhay, Panginoon. Patawad, O God. Pero naniniwala kami, Lord, na hindi niyo po kami iiwan at pababayaan, O God. At ikaw ang tutulong sa amin sa landas na aming lalakaran, Panginoon. Alam namin, Ama, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at mabuting Ama na handang isakripisyo ang lahat para sa amin, O God. Kaya sa umaga na to, Panginoon, ano man ang mga dala ng mga kapatid namin ngayon sa kanilang puso, kawalan ng pag-asa, kawalan ng hanap buhay, karamdaman, o anuman, Lord, ang mga saloobin na kanilang dinadala ngayong umaga na to, dalangin ko, Panginoon, na ikaw nakakaalam nito. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan, ng liwanag sa buhay, Panginoon, upang makapagbasya sila ng tama, na mas lumapit sila sa iyo na nagbibigay ng pag-asa at kapayapaan, na mas piliin namin sa sitwasyon na to ay laging manatili sa tanglaw mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, at lagi niyo po kami yakapin at i-remind kung kami nawawala na sa iyo, Ama. Kaya sa umaga na to, Lord, ipadama mo sa mga kapatid ko na narito ang pag-iyakap mo, Panginoon. Ang pag-alab mo sa kanilang mga puso, Panginoon. Ipadama mo po sa kanila ito ngayong umaga na to. Salamat, Ama, sa salita mo na nagbibigay pag-asa sa bawat isa. Hindi lang namin ito mapapakinggan, Panginoon, kundi naging panibagong kalakasan namin at katuruan ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa iyo po yung pinakamataas na papuri, pasasalamat, at tanging pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong dakilang anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Tayo po ay dumako sa gawain ng pagpipili. Tayo po ay makibukas sa Lucas 6 verse 30. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Bibigay sa inyo ng sobra-sobra kung maapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, din ang pagpipili ng Diyos sa inyo. Tayo po ay umupo at nanalangin. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa mga tao tapat na nagbibigay ng may bukas at masayang puso. Patuloy po sila, Panginoon, na pagpalain kung lalo pa silang maging instrumento ng iyong biyaya sa mga kapwa, Panginoon. Nilalapit din po namin, Panginoon, sa iyo ang mga nawalan at wala pang hanap buhay, Panginoon. Naway gabayan mo sila at pagkalaw ng mga oportunidad na paghanap buhay ng marami. Para naman po sa mga hindi pa nakapagbahagi, Panginoon, pusan mo ang mga puso, Panginoon, at bigyan sila ng sapat na biyaya upang matutong magbigay. Ito po aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Praise God. Sige po tayo lahat. Para gusto pagtatapos ng akin ako ulit. Praise God. Sige po, magkamayan po